tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito, the foundation of our faith. Nais ko pong hilingin si Sister Nancy upang ipanalangin po ang ating mensahe ngayong umagang ito na pagsasalu-saluhan po natin lahat. Amen. Praise God. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. Salamat sa mga salita dadali ng aming kapatid, Minister Chris. Salamat God. Alam ko, Lord, inihanda mo ito para sa amin, Panginoon, para sa kalakasan ng bawat isa. Gagamitin mo lamang po siyang dalawin ng mga salita. At ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso. At ang lugar na ito, Panginoon, ikaw po mamuna. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga klaseng malaki, O God, para hindi mo namin marinig ang iyong magandang balita. Salamat po, ang papuri ay tanging sa ilang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Kamaya po muna natin ng bawat isa, mga kapatid, bago tayo po. Praise the Lord. Tunay na mabuti ang ating Panginoon at makabalik na tayo sa ating ginaupuan. Mga kapatid, tayo po ay nakakarinig ng tinatawag na mga news or balita sa radyo, sa TV, o sa Facebook, o sa social media. At for the last few months, mga kapatid, ang buong mundo po, o ang buong Pilipinas po ay naalarma sa tinatawag na lindol. At pagka may lindol, mga kapatid, isa po sa napaka-importanting alam po natin is kung matibay po yung ating pundasyon. Kung matibay po yung pundasyon ng building na kinalalagyan natin, minsan natanong ko si Sister Clay kung okay pa sila dun sa kanilang condo during this season or this time. Sabi niya, matibay, bago. Praise God, tunay na mabuti ang Panginoon sapagkat ang pundasyon po ng isang building napaka-importante. Yes. Kung sila po ay high-rise katulad ng tinitirhan ni na Sister Clay na condo sa barrio ng Pasig, ito po ay mga 40 floors, no, Sister Clay? So 40 floors, tayo po ay 3 floors plus 1 times 10. So ganun po kataas yun. Nasa 28 floor kayo. At kung sakali pong lumilindol, mga kapatid, ang 28 floor, kung matibay po yung pundasyon, ay ihilig lang ng ganun. Ihilig-hilig lang. Pero habang ikaw ay nandun, parang ang dinuduyan, siyempre, mga kapatid. At naranasan na rin po namin yan, kami po ay nasa construction industry. Yung aking mga tauhan during the time na natin sa Binondo, lumindol po, around 10 years ago, mga kapatid. Talagang nagulat sila. Nasa 9th floor lang po yun, mga kapatid. Ay nararamdaman po nila yung paggalaw. Pwede tayo ma-shake, pero we will not fall, mga kapatid. We will stay upward, mga kapatid. At ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay napaka-importante, mga kapatid, kundi ang ating foundation, the foundation of our faith. Sabi nga po sa John 10:10-11, sabi po sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. And verse 11, mga kapatid, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So ito pong dalawang versikulo na to, mga kapatid, ang gagamitin po natin upang maunawaan natin po yung tinatawag na tibay ng ating pundasyon. Tunay na mabuti ang ating Panginoon sapagkat ano ba ang tinatawag na foundation, mga kapatid? Kung sa building po, ayan po yung itsura ng tinatawag na pundasyon. Itong building na ating kinalulugaran ngayon ay may ganyan tinatawag na pundasyon. Hinukay, kung gaano kataas po yung building, nagmumultiply din po yung lalim ng pundasyon na ginagawa sa paghukay.
At pagkatapos pong hukayin, mga kapatid, naabot na yung tinatawag na sapat na lalim, lalagyan po ng bakal at bubuhusan po ng simento. At hindi lang po isa, marami po katulad ng nakikita ninyo sa ating larawan, mga kapatid. Ang pundasyon niyan, mga kapatid, ay dinidisenyo na ayon sa tinatawag na pangangailangan. Kung itong building na ito, mga kapatid, ay 3-story, so i-design yung pundasyon ayon sa 3 palapag. Kung ito po ay dadagdagan ng 1 pang palapag, ng 2 pang palapag, ng 3 pang palapag, sa tingin nyo, sasapat yung ginawang pundasyon? Hindi na, mga kapatid, sapagkat yung unang disenyo na pundasyon ng building na ito ay para sa tinatawag na 3-story building. At ngayon po, tayo po ay nasa 3rd floor na. So kung magdadagdag po tayo ng isa, tayo po ay magiging 4th floor, maaari po magkaroon ng masamang epekto sa pundasyon at sa kabuuan ng building. Kung may natatandaan po kayo, diyan po sa Padre Rada, Juan Luna sa Divisoria, may isa pong building malapit doon sa Jollibee, mga kapatid, na kung saan unti-unti yung humihiga. Yung nakatayong building ay unti-unti yung humihiga. At sa kabutihang palad, mga kapatid, kakilala ko yung structural engineer na nag-design. At sabi nga ni engineer ko, mga kapatid, 80 years old na po yun ngayon. Sabi nga niya, hindi naman kami ang nagkamali. Kami ay nag-design ng 5 palapag, dinagdagan ng 3 palapag nung may-ari. So, pumirma po sila, mga kapatid, na hindi nila pinapayagan yon, pero yung may-ari po ay nagmatigas ng ulo at ipinagpatuloy na maging mas mataas doon sa tinatawag na disenyo. Hindi po nagtagal, mga kapatid, humiga po. Yung building, unti-unti, hindi po siya biglang bumagsak. Ito po ay dahan-dahan. Opo, sa Divisoria, mapapanood niyo po ito sa YouTube, na building na humiga sa Divisoria, sa Padre Rada. Dahan-dahan po hanggang tuluyan na pong bumagsak. At hanggang ngayon po, simula nang ito'y bumagsak, wala na pong napahintulutang building na tumayo. Pero iba po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ang ating pong pananampalataya ay nakapundasyon po sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo ang ating pundasyon. Sabi niya, what is a foundation? A foundation is a structure that supports a building or the basis of something. Ano raw po ba ang sumusuporta sa ating pananampalataya, mga kapatid? Ang ating pananampalataya sa ating church, mga kapatid, ang pangalan po ng ating church is Jesus Never Change Fellowship. Bakit po nabuo ang pangalang Jesus Never Change Fellowship? Sapagkat nung bata pa po si Pastor Ray, nung wala pa po siyang anak, hanggang ngayon may anak na siya, at ngayon si Pastor Ray ay marami ng discount na natatanggap, ay iisa pa rin Diyos na ating pinaglilingkuran at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi po nagbago. Sa ating pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, kung babasahin po natin yung verses sa John, tunay na mauunawa mo na ito po ay direktang sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya sinabi ng ibang tao, mga kapatid. Ito pong John 10:10 ay diretsong sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ito po ay sinalita mismo ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nagsakatawang tao. Nung siya po, ang ating Diyos, ay nagsakatawang tao bago po siya ipago sa krus. Siya po ay nangaral sa mga Pariseo at sinabi niya nga na ang magnanakaw daw po ay naparito lamang upang magnakaw at pumatay. Sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, tayo po ay buhay. Ang mga nakikinig sa kanya ng panahon na yun ay buhay. Hindi po physical death,
physical life po ang sinasabi niya, kundi spiritual life. Yung sabi niya, that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, ang mga kausap niya po ay buhay, ngunit patay sa kasalanan. So sa pagtanggap ng ating Panginoon ng kanyang tinatawag na misyon sa pagparito sa lupa upang i-lay down niya kanyang buhay, mga kapatid, tayo po ay nabigyan ng panibagong buhay. At ito po yung pinakamaganda, mga kapatid. Kaya nais ko pong maunawaan natin, mga kapatid, ngayong umagang ito, na ang ating pundasyon, ang pundasyon ng ating pananampalataya, ay dapat po magbase doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay naparito, hindi po para tayo ay parusahan at patayin, mga kapatid, kundi tayo muling buhayin at ma-experience po natin yung ating buhay to the fullest, mga kapatid. Yung pinakamataas na antas ng kasiyahan ng buhay na nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo ay yun dapat po maging pundasyon ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ito po ay hindi sinabi ng kung sino mga apostol, hindi po ito sinabi ng kung sino mga tao, ito po ay sinabi directly ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya po, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mga kapatid, alam po natin na mga pastol, kapag ang mga tupa ay dadagitin ng mga tinatawag na mga masasamang hayop or wild animal, mga kapatid, even ang buhay ng isang pastol ay tinataya niya masagip lamang po. Katulad po ni Haring David, mga kapatid. Bago po naging Haring David, si David na isang pastol, siya po ay nakipaglaban sa iba't ibang mga wild animal katulad ng leon. Na ang isang tupa, mga kapatid, kahit nasa bibig na ito ng leon, ay kanya pa rin ipinagtatanggol. Mga kapatid, kaya po, hindi ko maintindihan, pero aking naunawaan. Paano mo yun naintindihan? Paano mo naunawaan kung hindi mo maintindihan? Nung una, mga kapatid, ibang mensahe ang gusto kong dalhin, mga kapatid. Pero, at the end of the day, kagabi, mga kapatid, ito po yung mensahe gusto ng ating Panginoon ipaunawa ng gusto sa atin ngayong umagang ito. Sapagkat ang pundasyon ng isang building, mga kapatid, kung mahina at hindi mo alam, for example, ako po, hindi ko po alam kung anong pundasyon ng building na ito. At ako po ay inuutusan ng sino man na dagdagan ang building na ito ng 2 pa o 3 pa. Mga kapatid, ako ba ay may kasiguraduhan? Wala. Ako po ay magkakaroon ng tinatawag na kahit na ako'y kikita ng malaki, papayaran kita ng doble. For example, mga kapatid, pakukumpir niya na dagdagan pa ng 3 palapag ang building na to. At kung halimbawa ang building na to ay gagastos ng panibagong 10 milyon at bibigyan niya ako ng additional na 10 milyon, isang pa ko lang, mga kapatid, yung panibagong 3. May kasiguraduhan ba ako na yung tibay na nasa ilalim ay kakayanin yung 3, Brother Juan? Wala. Pero nais ko pong maunawaan natin, mga kapatid, na hindi lamang ang sino mang tao o ang sino mang pastor na tumatayo sa inyong harapan o ako man na sa inyong harapan ngayon ang nagsalita nito, mga kapatid. Ang nagsalita nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, mga kapatid, I will lay down my life for the sheep. Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tayo po, mga kapatid, ay nasa isang klase ng pundasyon na tinatawag na pinakamatibay. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat ang ating pinananampalatayaan sa lugar na ito ay ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, mga kapatid. Mawala man tayo sa mundong ito ngayong mga panahon na to, kung hindi pa man gugunawin ng Panginoon ang mundong ito, at dumating na po tayo sa tinatawag na hangganan ng ating buhay at bumalik na sa ating Panginoon ang ating mga buhay, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mananatili po. Lilipas ang mundo, ngunit mananatili ang salita ng ating Panginoon. Kaya, huwag po tayong kakabahan
akin mga kapatid. Sabi niya, what do we need to know about faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, and the conviction of their reality. Tayo po mga kapatid, sino po ang nakasama na ng ating Panginoong Jesus pisikal? Wala po po. Sino po ang nakasama na ng mga apostol pisikal? Wala pa rin. Pero dahil po sa kanilang mga nasulat na gawa, dahil sa nagsaling-saling sulat na gawa ng mga apostol at higit sa lahat sa pangangaral ng mga apostol at ng mga pastor na tumatayo sa ating mga harapan ngayon, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na pananampalataya. At ang pananampalataya po ay nag-uumpisa sa pakikinig. At sa pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay lumalago at higit sa lahat, napapatunayan po natin araw-araw na buhay ang ating Panginoon. Palampakan po natin ating Panginoon. Mga kapatid, the evidence of things not seen. Nadalangin ka, Lord, please, bigyan mo naman ng pambayad ng ilaw. Dumating po ba yung pambayad sa inyo? Lord, please, wala akong pamasahe sa school. Dumating ba yung pamasahe? O dumating yung sasakyan, isasabay ka na lang kahit wala kang pamasahe, nakakarating ka na sa school. Di ba mga kapatid? Nakakatuwa mga kapatid. Kami ni Sister Ten, minsan na kami nag-commute ulit. Tapos pauwi pa kami. Yung jeep pa na dumaan, umikot, na pinara ko dahil sasakay kami. Yung kumpare ko pa, na-libre pa kami, minsan nila kami, at nagbabayad niya kami, mga kapatid. Sabi ko, pare, wala na ng pasero dahil wala akong pasok, mga kapatid. Sinuspindi po yung klase. Sabi ko, wala na pare, wala na ng pasahero. Libre pa kami. Di pare, minsan lang yun. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, at all time, mga kapatid, ang provision ng Panginoon ay darating. Hindi po balakid yung tinatawag. May nagsabi po sa akin mga kapatid, may nabasa akong message. Sabi niya dun sa message na nabasa ko na shinare niya, paano ka pagpapalain? Hindi mo ayusin ang buhay mo. Ang pagpapala ba ng Diyos dahil sa mabuting gawa mo? Ang pagpapala po ba ng Diyos ay dahil gumagawa ka ng mabuti at dahil nakagawa ka ng mali ay hindi ka na pagpapalain ng Panginoon? Mga kapatid, hindi po nagbabago ang pagpapala ng ating Panginoon. Bago pa man tayo gumagawa ng mabuti, tayo po ay pinagpala na ng ating Panginoon. Palapakan po natin ating Panginoon. Sabi niya, our Lord Jesus Christ is our foundation. So ang ating Panginoon po, tandaan po natin, sino po ang pinaniniwalaan, pinananampalatayaan natin sa taong ito? Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sapagkat wala pong pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng bawat isa. Sabi nga mga kapatid, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, He has come into your life for you to have it to the fullest. Sino po ang tumanggap na sa ating Panginoon? Di ba kanina tinanong ni Pastor, sino na yung mga nabautismuhan? Sino po yung nabautismo na mga kapatid? At sino po yung gusto mong magpabautismo pa? Praise God. Mga kapatid, tayo po ay nakakilala lahat sa ating Panginoon. Ako'y naniniwala na ang bawat isa rito, mga kapatid, ay nakakakilala na sa ating Panginoon. Tumanggap na sa ating Panginoon. Pero bakit, mga kapatid, meron pa tayong nababalitaan, mga kapatid, na nadidepress na gusto sa ating mga kapatiran? Bakit meron pa tayong naririnig or tinatawag na nababalitaan na bigla na-depress, tinakbo sa ospital kasi ganito, ganon. Mga kapatid, yung latest news po, yung anak ni Kuya Kim na nasa ibang bansa ay nagkaroon ng tinatawag na unexpected death, mga kapatid. At sa pangyayari nito, mga kapatid, tunay na napakababa ng espiritu ng pamilya at yan sa mga kapatid. Si Kuya Kim, mga kapatid, naging
speaker po namin last time sa Promise Keepers Philippines. At napakababa ng loob ng taong ito, mga kapatid. At kala mo, ano lang, kaparehas mo lang, kahit kausap mo, mga kapatid. Wala kang makikitang yabang at wala kang mararamdamang angas ng pag-uugali, mga kapatid. At sa hindi po inaasahan ang kanyang anak ay pumanaw ng mga kapatid. So, ito po ay isa pong maganda ring mensahe sa bawat isa ng magulang na bantayan po natin ang gusto yung ating mga anak. Kahit na nakikita po natin silang sobrang saya, mga kapatid, huwag po natin silang aalisin sa ating prayer. Mga kapatid, tigit sa lahat din, hanggat maaari, follow up on every time sa ating mga anak. Kahit sila po ay may mga asawa na, kahit kayo po ay may mga apo na, keep on watching and keep on praying para sa inyong mga anak, mga kapatid. Balik po tayo sa mensahe, mga kapatid. Sabi nga po, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, He has come into your life for you to have it to the fullest. Ano po ba yung for you to have it to the fullest? Number one, we should have peace in all aspects. Nung tayo po ay wala pang kinikilalang Diyos na tagapagligtas, wala pa tayong kinikilalang Jesucristo ng buhay natin, lahat po ng agam-agam sa buhay natin, bukas kaya kakain pa ako, bukas kaya may trabaho pa ako, bukas kaya makaka-graduate pa ako, bukas kaya may pambayad ako sa gato. Lahat yun, mga kapatid, araw-araw iniintindi po natin. Ano kaya magiging kinabukasan ng anak ko? Yung anak mo, baby pa, katulad ni Sister May, baby pa, tsaka ni Sister Brielle. Pero iniintindi mo na, so kaya mag-aaral ng college yung anak ko? Enjoy mo muna yung paglaki, kapatid. Enjoy mo muna na tumatakbo pa lang ngayon, na hindi na nadadapa. Huwag mo muna intindihin yung tinatawag na darating. Paano kaya kung gayahin niyo yung nangyari dun sa anak ni Kuya Kim? Grabe naman, baby pa yung mga anak nyo. Nag-iintindi na kayo na baka maging depressed. Mga kapatid, tandaan po natin, we should always have peace of mind in all aspects, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ang ating Panginoon po, all-knowing God. Alam niya po lahat ng inyong iniisip. Alam niya po lahat ng inyong problema. Alam ni Lord na nilalaman ng puso mo, brother Moy, at inihiling ng isip mo. Di ba? Huwag kang mag-alala. Sabi nga, huwag kang mag-alala eh. Bakit po? I have conquered the world, sabi ng ating Panginoon. Ito pong binabanggit kong versikulo sa inyo kanina, mga kapatid, ay versikulong matatagpuan sa Biblia na sinalita mismo ng ating Panginoon. Ito po ay hindi sinalita ng sino mang tao, pagkos sinalita lamang ng ating Panginoon. Sabi next is we should thank God every day because every day is a blessing. Mga kapatid, kayo ba ay gising? Kayo ba ay nakalakad? Brother Pete, nakapanig ka? Amen. May pagpapasalamat ka ba sa Panginoon? Dapat. Every day na nagising tayo, mga kapatid, it is a blessing. Sabi nga ni Sister Merly, wala lang dito ngayon, every gising is a blessing. Napakaganda po, mga kapatid. Kaya pagmulat ng aking mga mata every morning, lagi ko siya sabi, Lord, salamat, nagising pa ako. Why? Kasi hindi mo na malalaman yun the next time na hindi ka na tumilat. Di ba, Tiaw? Pag ikaw ay hindi na nadilat, yung katabi mo sa kama, yun ang makakaalam. Hindi na tumilat kung kasama ko, yung katabi ko. So, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat every day is a blessing. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We should thank our God every day, We should always sing praises to Him and give glory to Him. Hello? Mga kapatid, tunay na sayang, mga kapatid, every time po sana tayo aatin ng church service, habulin po natin na makaabot tayo sa umpisa ng praise and worship. Bakit po, mga kapatid?
worship, late ka pa? Sabihin mo sa sarili mo, late ako. Late ako. Aabot ako ng praise and worship next time. Come on, preach. Praise God. Mga kapatid, napakasarap mag-awitan. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At ang ating tanging, alam niyo kung bakit mga kapatid, kapag ikaw po ay gumaganap dun sa tinatawag na kasabigan sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakasarap po mga kapatid. Bakit po? Ikaw ay naniniwala na ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay dapat purihin, pasalamatan, araw-araw. Sunday na lang to mga kapatid. Sunday na lang. Kahit na ano po, I challenge everyone. Kahit ano po ang ginawa nyo every Saturday night or every Saturday ng madaling araw. Huwag na kayo matulog kung makakatulog kayo at lalagpas kayo sa service. Antayin nyo na mag-service mga kapatid. Dito na kayo magpuyat. Mga kapatid, kung tayo po ay nakakapagpuyat sa trabaho para matapos na yung trabaho natin mga kapatid. Bakit hindi po tayo magpuyat para maka-attend tayo ng alas 9 na umaga dito sa ating church? Palakpakan po natin ating Panginoon. Ang ating church service mga kapatid ay nag-uumpisa po ng 9:30 in the morning. Ang ating praise and worship po ay 10:30. Reminder po mga kapatid, anong oras po yung praise and worship? 10:30. Sino po ang pupunta ng mas maaga? Amen. Praise God. Si Brother Prince, maaga ngayon dito di ba? Praise God. Sabi we should pray every time we have a chance. Because always listen and He knows you. Because He always listen and He knows you. Mga kapatid, every time po ba na mag-isa tayo ay kinakausap po natin ang Diyos? Ang aking na-experience, ang aking nakasanayan mga kapatid, simula nung ako po inggitero ko eh. Inggitero ko sa mga taong nagpapatuto sa harapan. Na ako po ay pinagaling. Ako po ay pinagpala ng Panginoon. Kinakausap ko agad, Lord, pagpalain mo rin ng ganun, Lord. Kinakausap ko agad mga kapatid. Why? Kasi kung siya ay pinagpala ng Panginoon at nagpatuto rito, mainggit ka na sana ikaw rin ay magkaroon ng patutuo kagaya ng kanila mga kapatid. Kung ayaw mo naman ng kagalingan mga kapatid, pwede naman. Sabi mo, huwag ka na rin magkaroon ng sakit. Praise God. Mga kapatid, kausapin po natin ang ating Panginoon. Ang pundasyon po ng ating pananampalataya ay nakaangla sa ating Panginoong Jesucristo. Nakadesign po na author and finisher of our faith po ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon po ang lumikha ng kabuuan ng mundong ito mga kapatid. So wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon mga kapatid, gustong kinakausap ka. Amen. Kinakausap mo ba si Lord? Yes po. Amen. Kanina ba kausap mo si Lord? Amen. Ngayon kaya, kung tatanungin kayo, halimbawa nandito si Lord mga kapatid, bigyan lang po natin ng 30 seconds silence. Kung halimbawa kapatid, bumaba si Lord, at tanungin ka ni Lord mga kapatid. At sabi ni Lord sa'yo, bibigyan ko kayo 30 seconds o 1 minute mga kapatid, orasan natin. Sasabihin sa'yo ni Lord, anak, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Sabihin po natin sa Kanya. Isipin po natin mga kapatid. Sabihin po natin sa Panginoon mga kapatid. At higit sa lahat mga kapatid, isipin niyo mabuti yung pinakamasarap, pinakamaganda, pinakamalaking hinihiling niyo sa Panginoon. Okay? Sabay-sabay po tayo mag-isip. Tahimik lang po, walang magsasalita. Sabay-sabay po tayo mag-isip mga kapatid at manalangin sa Panginoon ang ating kahilingan. Ready? Go!
Hiniling niyo ba sa Panginoon yung pinakamalaki na? Yung pinaka-the best na? Yes. Mga kapatid, ang ating Panginoon po, laging nakikinig. Ang ating Panginoon po, laging nakatingin. Totoo na kung ikaw ay hindi tatanggap sa Panginoon, ikaw ay hindi maliligtas. Ngunit totoo na the moment na tinanggap mo ang ating Panginoon, ang kabuuan na tinatawag na buhay mo, na gusto na pinakamaganda ng ating Panginoon, ay makakamtan mo, kapatid. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, sabi niya nga, so that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, sabi sa John 14:6, sabi ng ating Panginoon nung siya'y kasama ng mga apostol, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami." Sumagot si Jesus, "Felipe, kay tagal ninyong akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin." Praise God. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo na ating pinaglilingkuran, ating pinananampalatayaan, at higit sa lahat, ating pinanghahawakan na kahit ano man ang mangyari sa mundo ito, maraming natatakot na baka dumating ang the big one. If ever, mga kapatid, darating man ang anumang sakuna, anumang bagay ngayon, ibig sabihin, yung kalooban pa rin ng Panginoon ang mananaig. Kung ang ibang man sa atin ay mawala na at kunin na ng Lord, sabi nga, ang bait mo naman, kinuha ka na ni Lord. Praise God. Mga kapatid, hindi po na natin kailangan ingatan ang ating buhay, mga kapatid. Dahil hindi po natin alam kung saan lilindol at saan hindi lilindol, mga kapatid. Ang dapat po natin pag-ingatan is yung mawala sa kamay ng ating Panginoon. Amen. So ang ating pundasyon, mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya ay tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. At wala nang ibang design ng pundasyon na kung saan idinisenyo ng ating Panginoon na ating paglilingkuran. Yung disenyo ng ating pundasyon na kahit gaano mang kataas na wave or alon ng dagat ay hindi po tayo kayang pabagsakin. Na kahit anumang lakas ng lindol o anumang klase ng bagyo ang dumating po sa atin, ay hindi po tayong kayang pabagsakin sapagkat tayo po ay may isang pundasyon at ang pundasyon ito ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi kailanman tayo kayang gibain, mga kapatid. We will not be shaken, mga kapatid. Kung ang building na to, yung tinitira nila si Sir Clay, kapag lumindol, gumagalaw, mga kapatid, dapat, sabi nga ni Pastor Ray nung nakaraan, unmovable. Hindi tayo nagagalaw. Dahil po tayo ay may pananampalataya. Yung mga hoodlum nga dyan, mga kapatid, yung mga nakulong lang na nilabas, tapos bata-bata ng mga pulis, walang takot. Hindi ako takot. Bakit? Boss ko si Kernel eh. Boss ko si ganyan eh. Ba't ako natatakot? Ay, pamahuli ko. Lalabas ulit ako. Hindi po natatakot
ay kayang palindulin ng Panginoon at buksan ang pintuan ng kulungan mo. At saan man tayo ihagis na apoy, ay hindi kailanman tayo masusunog sapagkat ang ating Diyos ang protector. Na kahit anumang dungeon ng leon na paghagisan tayo sa atin, ang mga leon na to, mga kapatid, ay titikong lamang ang bibig. Tandaan po natin, mga kapatid, tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang matibay na pundasyon na pwede nating sandigan sa kahit anumang lindol ng buhay natin. Amen. Huwag po kayong aalis sa pundasyon na yan, mga kapatid. Kahit yumaman pa kayo, mga kapatid, dumami pa man ang pera niyo, mga kapatid, huwag po kayong aalis sa Panginoon. Sapagkat sa dami ng pera niyo, na nananatili kayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay mas lalo pang dadami at sasaya. Bakit, mga kapatid? Sapagkat siya po ang nagbigay ng lahat ng pagpapala mo, digit sa lahat ng buhay mo. Ipinagkaloob ng Panginoon ang buhay na yan para pakinabangan mo ng todo. Hindi yan binigay ng Panginoon sa iyo para sirain mo. Maaaring si Brother Pete noon ay naglasing ng naglasing. Di ba, Brother Pete? Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Hanggat may buhay ka pa, hanggat may hininga ka pa, pwede mo pang ma-enjoy yan sa piling ng Diyos. Na-enjoy mo na ba, Brother Pete, ngayon? Kaysa noon? Praise God. May libre pa nga si Brother Pete swimming pool every time na pumatog yun, no? Hindi, pati yung kama niya kasi lumulutang na, Brother Pete. Praise God, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang ating pundasyon, mga kapatid, ay tanging Panginoon lamang, ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa John 10:14, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep knows me. Ang ating Panginoon ay kilala natin, at kapag ka nagsalita sa atin ng Panginoon, alam po natin na tayo po ang kinakausap ng ating Diyos. Sabi po sa John 10:15, just as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life for the sheep. Kaya huwag po tayo mag-alala, mga kapatid. Kung ano man meron tayong problema ngayon, kung ano man gano'ng kataas yung ating hinaharap na balakid ngayon, handang ibigay ng Panginoon sa iyo ang kanyang buhay. Kaya naibigay na ng Panginoon ang kanyang buhay sa iyo. Wala ka na ngayong pag-aalinlangan dapat, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nabuhay, kasama natin, namatay, at muling nabuhay ay kailanman hindi na muling mamamatay, mga kapatid. And sabi sa John 10:16, I have other sheep that are not of this pen. Meron pang ibang mga tupa na hindi kasama din sa kulungan na yun, mga kapatid. I must bring them also, they too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Mga kapatid, yung ibang pananampalataya ng ating Panginoon o hindi natin kasama sa Jesus Never Change Fellowship at nagpupuri at nagpapasalamat sila sa ating Panginoong Jesucristo, darating ang panahon, mga kapatid, ay makakapiling din natin sila na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang nag-iisang pastol na nagbigay ng kanyang buhay. Sabi niya, what should we bear in mind? That Jesus Christ is our Lord and Savior. Sa ating church, mga kapatid, only Jesus Christ is our Lord and Savior. Wala na po iba. That is our good shepherd that takes good care of us. Siya po yung ating pastol na nangangalaga sa atin. Mapaproblema mo man yung kagalingan, problema mo yung anak mo, problema mo pera, mga kapatid, problema mo yung asawa mo, problema mo yung trabaho mo, kaibigan mo, lahat ng problema mo, kapatid, ay kayang solusyonan ng ating Panginoon. That He laid down His life for us. Nagawa na yun, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Kaya lahat ng kanyang sinabi bago pa siya maipako sa krus, mga kapatid, ito po ay pinatunayan sa krus ng Kalbaryo
at after 3 days, siya po'y muling nabuhay, mga kapatid. That after He died, He rose again and lived forever. Mga kapatid, hindi na kailanman mamamatay ang ating Panginoon. That He has prepared a place for us, for all of us who truly believe. Mga kapatid, ang ating Panginoon po, ang nagsalita, mga kapatid. Sabi nga niya, mga kapatid, na ako'y aalis at sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ipaghahanda ko kayo, mga kapatid. Praise God. Napakaganda siguro nung ating titirhan sa langit, no? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kahit nandito pa lang tayo sa lupa man ay parang langit na rin. Amen. Tunay na mabuti ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Binigyan ka ng pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. At lagi po natin tatandaan kung ang ating Panginoong Jesucristo ang pundasyon. Sabi nga, in Christ, we will not be shaken. Kung ang pundasyon ng mga building ay gumagalaw pa sa ating Panginoon, hindi tayo matitinag. Hindi tayo magagalaw. God bless us all, mga kapatid. So, para tayo mga kapatid, tayo isa sa tumanggap sa ating Panginoon at tinanggap natin ang biyayang ito mula sa ating Diyos. At dahil dito mga kapatid, mayroon tayong matibay na pundasyon. Amen? At ang pundasyon ito ay nalalaman natin kung matibay kung darating na yung mag-tisik. Diba? Kung ito mga kapatid ay maliligtig. Praise God. Kaya sa dali mga kapatid, matingin ang bagay nito